Goku nahihirapan magamit ang Super Saiyan Transformation. Hashu tuturuan si Goku ng bagong technique. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Part 6 ng Dragon Ball Yardrat. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content, salamat guys. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na matagumpay na ngang natalo ni Goku ang tatlong malakas na elite forces ni King Cold. Si Goku naman sa mga oras na ito ay kasalukuyan na ngang nawala ng malay dahil na nga sa sobrang pagkapagod at kagutuman. Dito na nga papasok ang part 6 ng Dragon Ball Yardrat. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay atin makikita dito si Shima na kasalukuyan na nga itong nakalayo sa planetang Yardrat. At sa moment na ito ay ipinakita nga dito ang naging buhay ni Shima. Kung saan ay araw-araw nga ditong nag-training si Shima para nga maging isang malakas na warrior at para nga magawa niyang maprotektahan ang kanyang mga kalahi. Ngunit ang kagustuhan nga ni Shima na protektahan ang kanyang mga kalahi ay bigla na nga lang nawala dahil tuluyan na ngang nasakop ng mga pirata ang kanilang planeta at lahat ng mga lalaki nilang kalahi ay walang awang pinatay habang ang mga kababaihan ay ginawa namang alipin. Lahat kami ay ipinagbenta para pahirapan at ipahiya. Pero habang lumilipis ang mga araw ay mas lalong nang naging determinado si Shima na ituloy ang pag-training para mas lalong lumakas. Hindi na nga daw niya kayang mabuhay sa ganitong klase ng pamumuhay. Ito nga daw ang naging dahilan para nga tapusin na niya ang lahat ng mga nagpapahirap sa kanila sa tulong ng isang king. Ito nga ay walang iba kung hindi si King Cold. After nga ng mga pangyayari na yon ay akala nga ni Shima ay tuluyan na siyang magiging malaya. Pero itong si King Cold ay nirecruit ako para nga gawin leader ng isang squadron. Ngunit nang makita nga daw niya ang Saiyan na yon kung paano lumaban na may paninindigan para lang iligtas ang isang lahi na halos hindi naman niya kilala dahil dito ay muling kong naalala ang naging pinaka-goal ko dati. Ngayon nabigo ako sa akin misyon, maaaring hindi ako mapatawad ni King Cold. Balik naman ang scene dito sa planetang Yardrat kung saan ang mga tao nga sa planeta na ito ay abala sa muling pag-aayos ng mga gusali na sinira ng mga alagad ni King Cold, kahit nga itong si Goku ay abala nga rin sa pagtulong dito sa mga Yardratians. Habang si Soba naman sa mga oras na ito ay kasalukuyan naman nagre-recover ng mga pinsala na kanyang natanggap sa pakikipaglaban nito sa tatlong elite soldier ni King Cold. Sa moment na ito ay ipinakita nga dito ulit si Soba kung saan ay kasalukuyan nga itong nakatanggap ng isang letter mula sa isang stranger na Yardratians. Ayon nga sa pahayag sa sulat, Dear Soba, isinusulat ko ang liham na ito dahil natatakot akong may magawang isang bagay na walang kapatawaran. Alam ko kung bakit inatake ng elite squadron ni King Cold ang planeta natin dahil sinabi ko sa kanila na ang Saiyan na hinahanap nila ay nagtatago sa planetang Yardrat. Natakot ako na kung hindi ko sasabihin kay King Cold ang about dito ay maaring ubusin niya ang lahat ng kalahi natin tulad ng ginawa niya sa kanyang mga nasasakupan. Hindi ko kayang masira ang tiwala sa ating ni King Cold. Kailangan ko ang tiwala mo, Soba. Naniniwala ako na ang ginawa ko na ito ay mas makakabuti sa planetang Yardrat. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito ang magiging resulta ng lahat. Kung pwede ko lang sanang bawiin ang mga nagawa ko ay gagawin ko. Ako ang naging dahilan ng lahat ng ito, Soba. Ang nagpadala nga ng sulat na ito ay si Wakame, yung Yardratians na pumunta sa spaceship ni King Cold para nga sabihin lang ang nalalaman nito about sa Saiyan, pero sa kasamaan palad ay agad nga rin siyang tinapos ni King Cold. Pagkalipas nga ng ilang araw ay muli na ngang nakabalik sa normal ang lahat, habang sila Goku at Soba nga dito ay nagpapatuloy na nga ulit sa kanilang mga training. Sa moment na ito ay salita nga dito si Goku at sinabi nga nito na dahan-dahan na nga daw lumalakas itong si Soba. At dito nga ay patuloy pa nga ang dalawa sa pag-atake sa isa't isa. Dito nga ay may dumating na isang Yardratians at nagulat nga ito nang makita niya ang dalawa dito ni Goku at Soba na kasalukuyan nang nagpapakawala ng mabibilis na pag-atake. Salita nga dito ang Yardratians at sinabi nito na mag-ingat nga daw ang mga ito. Dito nga ay bahagyan ngang tumigil si Soba at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito dito. Sagot nga dito ang Yardratians at sinabi nito na pinapatawag nga daw sila ni Hashu, may isang importanteng bagay nga itong sasabihin sa kanila. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano daw kaya yon. Sagot naman dito si Soba at sinabi nito na magmadali na nga daw sila napuntahan si Hashu. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa isang lugar na sira-sira kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Hashu. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na mabuti nga daw ay nakapunta na ang mga ito dito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hi. Salita naman dito ang isang Yardratians at sinabi nito na pasensya na nga daw, medyo napagod nga siya sa kanilang mga ginagawa.
Pero after nga ng ilang oras after masabi ni Hasho ang importanteng bagay ay gulat na gulat nga dito si Soba at sinabi nito na ano nga daw ang sinabi nito. Nagmula ka rin pala sa dati kong planeta. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na oo. Pabiro naman nagsalita dito si Goko at sinabi nito na maari daw kaya na mag-ama ang dalawa na ito. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito na since nga daw na nandito na rin si Goko ay may isang bagay nga daw siyang ibibigay dito kay Goko bilang isang reward dahil matagumpay naman daw nitong natalo ang mga kalaban nila, ngayon nga ay tuturuan niya ito ng instant teleportation. Dito naman ay biglang bamulong itong si Soba kay Hasho at sinabi nito na sigurado daw ba ito sa balak nitong gawin. Tuturuan mo ang Saiyan na yan ang ating unique technique. Pero salita nga dito si Goko at sinabi nito na naririnig nga daw niya ang mga sinasabi nito. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na totoo nga daw na isa itong Saiyan pero ito nga daw ang nagligtas sa kanila. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na pasensya na nga daw sa mga nasasabi niya. Si Goko naman sa mga oras na ito ay sobrang saya nga dahil once nga daw na matutunan na niya ang teknik na ito ay maari na nga daw siyang makabalik sa planetang Earth. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na hindi nga daw ito masisimulan maturuan ni Hasho kung ganyan na nga ang magiging damit nito. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na ano. Salita nga ulit dito si Soba at sinabi nito na siya nga daw ay babalik para nga ikuha itong si Goko ng kanilang traditional na damit, sulitin mo na ang lahat Goko habang nandito pa si Hasho. Sa moment na ito ay mabilis na ngang umalis si Soba para nga kumuha ng damit ni Goko. Habang lumilipad dito si Soba ay naiisip nga nito na mabuti nga daw ay nakasama na niya ngayon ang maalamat na si Hasho, pero ang nakakapagtaka nga lang daw ay bakit parang familiar na warrior nga daw sa kanya ang tao na yun. Balik nga ulit ang scene dito kay Goko at Hasho kung saan ay kasalukuyan ngang nagsasalita dito si Hasho at sinabi nito na nakapag-transform nga daw itong si Goko noong kinalaban nga daw nito ang Elite Squadron. Sagot nga dito si Goko at sinabi nito na oo nga daw pero hindi nga daw niya magawa sa sarili niyang kagustuhan ang makapag-transform sa Super Saiyan, ang noong first time nga daw niyang magamit ito ay noong oras na kinalaban niya si Frieza. Dito nga ay may inamin si Hasho, ito ngayon kaya niyang mabasa ang mga iniisip ni Goko, nauunawaan na nga daw niya ang lahat, sa tuwing nga daw nasa brutal na emotion si Goko tulad ng pagkawala ng isa sa mga kaibigan ni Goko ay doon na nga daw nagigising ang nakatago nitong lakas. Nagagawa mo ito once na ikaw ay nagalit na dahil sa pagkawala ng isa sa mga malalapit mong kaibigan. Kaya ko ikaw na maturuan kung paano mo makokontrol ang emotion na yon, kaya ang transformation mo na yon ay magagawa mo ng magamit. Bagay nga daw hindi nito matutunan na makontrol ang emotion nito at ang transformation na yon ay maari nga daw na magiging isang malaking banta nga daw ito sa mga kasamahan ni Goko tulad na lang ng pagiging banta nito sa kalaban nito. Dahil nga sa mga sinabi ni Hasho ay talagang nagulat nga dito si Goko dahil totoo nga daw lahat ng mga sinasabi nito tungkol sa kanya. Ganon nga din daw ang nangyari sa kanya dati noong isa nga daw sa mga malalapit niyang kaibigan ay nakita niyang tinapos ni Frieza sa mismong harap niya at dito na nga niya na-unlock ang transformation na yon. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na ang Yard Rations at siya nga daw ay may kakayahan talagang mabasa ang isang tao, at ito nga ang nagiging paraan nila para malaman kung ang isang tao ay mapagkakatiwalaan ba or hindi. Kaya ngayon nga ay kailangan na nilang magsimula, kailangan nga daw na magalit itong si Goko para nga makita niya ang totoong bagay about sa transformation ni Goko. Sa mga sinabi nga ni Hasho ay nagulat nga dito si Goko, dahil ang magalit nga daw siya ay ang isang bagay na mahirap magawa, wala nga daw siyang dahilan para magalit, pero kung may naiisip naman daw ito ay pwede naman daw nitong sabihin sa kanya. Dahil dito ay nagulat nga itong si Hasho, hindi nga rin daw niya alam kung paano ito, pero baka pwede naman daw na isipin na lang ni Goko ang mga dati niyang kaibigan na namatay sa mga nakaraan na laban nito. Sa moment na ito ay dahan-dahan nang inisip ni Goko ang mga malalapit na kaibigan niya na nawala dahil na nga sa pakikipaglaban nila sa mga kalaban na talagang nagpa-trigger kay Goko para dahan-dahan na makapag-transform sa kanyang Super Saiyan. At habang ginagawa nga ito ni Goko ay talagang namangha nga dito si Hasho, pero napansin niya na hindi nga ito yung saktong itsura ni Goko noong kinalaban nito ang mga Elite Warriors ni King Cold, kaya ngayon nga ay ito na muna ang kanilang magiging training ang magawa ni Goko makapag-transform ng malaya sa Super Saiyan. Hindi pa rin magawa ni Goko na tuluyan na makapag-transform sa Super Saiyan. Salita nga dito si Hasho at sinabi nito na ang nararamdaman nga daw nitong anger ngayon ay hindi pa sapat para magawa nito na makapag-transform ng totally sa kanyang Super Saiyan. Kailangan nga daw ni Goko na manatiling kalmado habang ito nga daw ay nakakaramdam ng sobrang emotion. Pero bago tayo matapos guys ay gusto ko nga lang palag e-promote sa inyo ang game na AFK Journey.
Kaya kung naghahanap ka ng game na magaan lang laruin, hindi stressful, pero may magandang graphics at solid na content, try mo ang AFK Journey. Isa itong idle RPG na pwedeng laruin sa cellphone o PC. Chill lang siya, kaya perfect sa mga casual players na gusto lang mag-collect ng heroes, mag-explore, at lumaban kahit paunti-unti lang sa araw-araw. Pero syempre, gaya ng ibang gacha games, may mga parte ng laro na mas mabilis ang progress kapag medyo gumastos ka, lalo na kung competitive ka sa PvP o sa guild battles. Isa sa nag-standout sa AFK Journey ay yung art style kasi parang storybook ang datingan, tapos ang buong laro ay parang painting ang visuals. May kwento rin ito na sinamahan ng voice acting at mga cutscenes, kaya habang naglalaro ka, feeling mo nanonood ka rin ng animated movie. Habang nag-e-explore ka sa mundo ng Esperia, mapapansin mong buhay na buhay ang bawat sulok mula sa mga lugar hanggang sa characters. At habang tumatagal ka sa paglalaro, ang daming pwedeng madiskubre. May mga puzzle, kalaban, treasure chests, at iba pang sorpresa na nag-aabang sa'yo. At narito na nga rin ang bagong game mode ng AFK Journey na tiyak na magbibigay ng mas malalim at mas kapanapanabot na karanasan sa mga manlalaro. Ito nga guys ay tinatawag na Homestead. Ang Homestead ay isang bagong game mode sa AFK Journey kung saan ikaw mismo ang magtatayo, magpaplano, at mag-manage ng sarili mong village o base. Para itong AFK version ng Town Simulator na may kasamang resource management, crafting, at daily defense missions. Ito nga guys ang list ng gameplay na pwede mong gawin sa Homestead. Una, pagbuo ng sariling magical estate, maaari nang angkinan at i-customize ang sarili mong estate. Mayroong mga na-unlock na gusali, decoration, at mga karakter na maaring ilagay o i-deploy upang mas gumanda at gumana ang iyong estate. Pangalawa, ang core gameplay loop, mag-gather ng materyales, gumawa ng produkto, tapusin ang mga order, at gamitin ang kinita para i-upgrade ang estate mo. Pangatlo, matalinong pag-a-assign ng heroes, i-assign ang mga bayani ayon sa kanilang kakayahan para mapabilis ang produksyon at mapaunlad ang iyong estate. Pang-apat, ang crafting na may risk at reward, gamit ang card-based minigame, mas nagiging exciting at unpredictable ang resulta ng crafting. Panglima, pangmatagalang pag-unlad, mas magiging engaging ang laro sa tuloy-tuloy na pag-a-upgrade, pagde-decorate, at pakikipag-interact sa mga karakter. At panghuli, social features, sa mga darating na update, posible nang bumisita sa estate ng mga kaibigan at makipagtulungan sa produksyon. Sa kabuuan, ang bagong gameplay na ito ay nagbibigay ng mas strategic, mas dynamic, at mas rewarding na karanasan para sa lahat ng AFK Journey players. At meron pa, maaari mo ngang makuha ng libre sina Pandora at pang sa AFK Journey. Para kay Pandora, maaari siyang i-recruit ng walang bayad sa pamamagitan ng Timeless Gala event. Kapag nakalikom ka ng 50 exclusive rate-up letters habang aktibo ang event, maaari mo na siyang makuha bilang libreng hero. At ito nga pala guys ang gameplay ni Pandora na talagang maghihikayat sa'yo para i-obtain na ang hero na ito. Si Pang naman ay maaari mo nga rin makuha ng libre sa pamamagitan ng 7-day login event. Kinakailangan lamang na mag-login ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw upang makuha siya bilang reward. Ito naman ang short gameplay ni Pang at para sa akin ay maganda nga talaga ang hero na ito. Isa pa sa cool na feature ay yung open world exploration. Pwede kang maglakbay gamit lang ang isang kamay, kahit cellphone lang ang gamit mo, mag-e-enjoy ka pa rin. May mga lugar kang mapupuntahan gaya ng Golden Witshire na parang bukirin, Dark Forest na medyo creepy, Remnant Peaks na puro bundok, at Boduso Mountains na malamig at puting-puti sa yelo. Iba-iba ang vibes ng bawat lugar kaya hindi ka basta-basta maiinip. Pagdating sa mga heroes, marami kang pagpipilian, may mahigit 40 heroes na galing sa 6 na factions. Ikaw dito si Merlin, at ang goal mo ay tulungan ang mga heroes na tuparin ang tadhana nila. Bawat hero may kanya-kanyang role at skill, kaya ikaw ang bahala na bumuo ng tamang formation. May iba't ibang RPG classes din tulad ng tank, mage, support, assassin, at iba pa depende sa style ng laro mo. Maganda rin yung sistema ng leveling sa AFK Journey. Hindi mo kailangang paulit-ulit mag-level up ng bawat bagong hero. Meron silang resonance system, kung saan nakikisabay ang level ng mga bagong hero sa main team mo. Kaya kahit bago pa siya, magagamit mo agad sa laban.
Pwede mo ring i-dismantle ang luma mong gear para gawing materials para walang nasasayang. Bukod pa dyan, hindi mo rin kailangang mag-grind ng matagal. Habang natutulog ka o may ginagawa ka, tuloy pa rin ang pag-farm ng resources dahil may auto battle at AFK system. Pagbalik mo, may rewards ka na agad. Isang tap lang, upgraded na ang gamit mo. Kaya kung gusto mo lang maglaro ng hindi pressured, swak na swak ito. Meron ding guild system kung saan pwede kang sumali sa grupo. Dito ay pwede kayong mag-chat, tumulong sa isa't isa, at sabay-sabay sumabak sa mga mission. Meron pang GVE mode, ibig sabihin buong guild nyo ang haharap sa malalaking kalaban o events, at kung successful kayo, hati-hati kayo sa makukuha na rewards. Mas masaya talaga maglaro bagay may kasama kang kaibigan. At ang pinakamaganda sa laro na ito ay madalas ang updates ng game. Tuwing ika-4 na buwan, may bagong maps, kwento, heroes, at mga bagong features. Kaya hindi naluluma, at laging may bago kang pwedeng balikan. Ito nga ang dahilan kaya ang AFK Journey ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na mobile games ng 2024 matapos nitong magwagi ng Best Game of 2024 mula sa parehong Google Play at Apple App Store. Sa Apple, binigyan ito ng title na iPhone Game of the Year, kung saan pinuri ang laro bilang isang combination ng idle RPG, tactical battler, at magandang storytelling na nagbigay ng pinakakaakit-akit na adventure ngayong taon. Bukod sa mga panalo na ito, na-nominate rin ang AFK Journey bilang Mobile Game of the Year sa prestihiyosong The Game Awards, at bilang Game of the Year sa Pocket Gamer Awards, kung saan kinilala rin ang developer nitong Lilith Games bilang isa sa mga pinakamahusay na game developers sa buong taon. So kung gusto mong subukan ng isang relaxing pero solid na RPG na pwedeng laruin anytime, anywhere, try mo na ang AFK Journey. Available siya sa iOS, Android, at Windows PC, at sobrang gun lang kahit sa mas luma mong device. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, download nyo na ang AFK Journey. Salamat guys!